Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainiw po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang paggunita kay Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng simbahan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan, pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mo ang tinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Huwab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang magandang babaeng naliligo. Ipinatanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyon ay si Betseba, anak ni Eliam, at asawa ni Hetiyong si Orias. Ipinakuha niya si Betseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Huwab na dalhin sa kanya si Orias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Huwab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Orias, "Umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad na si Orias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan ito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ang mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inayayahan ni David sa pagkain si Orias, at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Huwab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Nagmanman si Huwab sa lungsod na kanilang kinukubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod
at sinalakay ang mga kawal ni Huwab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo na sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parsahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na ako'y isinilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga ng mga pananim. Usbong muna, saka uhay, pagkatapos ay mahitik ang mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagaspas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, ang talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito. Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nakakasangga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhaga tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang panguunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mabiyaya at magandang umaga po sa ating lahat. Kasama na ho ang pagbati sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan sa pamagitan po ng ating Facebook page dito sa ating parokya ni Poong San Jose sa San Jose, Batangas. Sa mga may karawan ho ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa mga nagdiriwang po na kanilang wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Mga kapatid, kapistahan po ngayon ni Santo Tomas de Aquino. Sino ho ba si Santo Tomas? Si Santo Tomas ho ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na manunulat noong Middle Ages. Siya ho isang Dominican friar. Isang pari, prolific writer, at kung pag-uusapan ang talino, ay napakatalino ho niya. At siya nga ho ay maraming sinulat na mga libro, at isa ho sa mga sinulat niya na makapal na libro ay yung tinatawag na Summa Theologica, na kung saan ito ho ay very philosophical in nature. Para ho sa kanya ay hindi pwedeng paghiwalayin ang faith at saka reason. Kaya sa pag-aaral ho ng pagpapari ay pinag-aaralan ho ang filosofiya. Sa college, major in philosophy. And then after that, 4 na taon sa theology. Kasi ho, philosophy is the handmaid of theology. Kaya napakarami ho ng ambag nitong si Santo Tomas. Kung pag-uusapan ho ang kanyang mga sinulat at ang kanyang mga kaalaman tungkol ho sa filosofiya, na nagbunga naman ho ito upang maunawaan ang teolohiya. Faith and reason. Magkasama ho yan. Hindi ho pwedeng paghiwalayin. Kaya nga, nung minsan ho siya ay nagka-vision, nakita niya ang ating Panginoon at ang tanong sa kanya ay, napakabuti at napakarami mong isinulat. Ngayon, ano ang gusto mong reward? Anong sagot ni Santo Tomas? Ikaw lamang, Panginoon. Anong magandang aral sa buhay ni Santo Tomas? Napakagaling, napakahusay, napakatalino, pero ang kanyang talino ay inialay sa Diyos at inialay sa simbahan. Ngayon ho, ang daming matatalino, ang daming magagaling, pero saan ho ginagamit? Sa pagnanakaw, sa pandadaya, para makaisa sa kapwa. Kung tutuusin, dapat ang talino na ito ay ginagamit ho natin sa ating kabutihan. Sa unang pagbasa naman, narinig ho natin ang krimen, ang karumaldumal na istorya, ang kasalanan ni Haring David, na kung saan ay pinapatay niya si Haring Urias, si Urias, na isa sa kanyang mga sundalo para lamang mapunta sa kanya si Bathsheba. Kung titignan ho natin, masamang istorya ito. Madilim na kabanata. Isa sa Biblia na hindi magandang istorya. Pero nung sinabi ng lektor, ang salita ng Diyos, sumagot din naman kayo, salamat sa Diyos. No, maganda din sa unang pagbasa.
Humatay ka na nga. Binunyag ang krimen, ang kasalanan. Paano naging salita ito ng Diyos? Mga kapatid, isinama ho ang istoryang ito upang ipaalaala sa atin na ito ay babaguhin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung nagkasala man si David, marami pinapaalala sa atin, hindi na dapat natin tutularan at dahil sa salita ng Diyos, mamumuhay tayo ng matapat. Sa ating ebanghelyo, narinig naman ho natin, paano may hambing ang kaharian ng Diyos? Sinabi sa isang butil. At ang sabi pa, ay sa kaharian katulad ng isang mustasa. Ang butil, maliit. Butil ng mustasa, maliit. Pero wag ho tayong ikukumpara natin yung ating mustasa, ha? Sa mustasa ho, nung panahon ni Jesus. Sapagkat alam ho nating mustasa ay maliliit lamang naman yan eh. Tapos ang alam ho natin, binuburo yan. Pag nalagyan mo ng kaunting, napigan mo ng kaunting kalamansi at kaunting kamatis, ay talagang napapasarap ng pagkain. Amoy pa lamang. Kahit medyo masangsang ang amoy, ay masarap kainin. Ayan o, mustasa ng pagkakaalam ho natin. Pero yung mustasa, nung panahon ni Jesus, ay iba ho, sabagat ito'y lumalaki na parang punong kahoy. Kaya nga, ang sabi dito ay, tulad ng mustasa at butil, pero sila'y lumalaki, ganyan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, ating pagninilayan na minsan na mga bagay, hindi lang ho mga bagay, kundi mga pangyayari, ay nagsisimula din ho sa maliit. At ito ho'y lumalaki. Kahit ang kabutihan ho, nagsisimula yan sa maliit. Yung pagbati mo ng magandang buhay, yung pagsasabi mo ng sorry, yung pagsasabi mo ng pakiusap, please, pasuyo, yun hong simpleng ngiti. Yun ho'y malaking impact. Kaya nga yung maliit na ito'y lumaki. Kahit naman ho siguro sa mga negosyo, nagsimula naman siguro kayo sa maliit. Pero ngayon, ang laki-laki na. Nagsimula sa ilang manok lamang, ngayon, ilang building na. Alala ko tuloy yung kwento nung yung asawa'y nag-a-abroad at yung babae namin nandini sa Pilipinas at ang sabi, oy, kumusta? Kumusta na dyan sa ating sa Pilipinas? Ay sumagot naman yung asawa, ay ito, yung tricycle, yung ating motor ay naging tricycle na. At yung ating kaunting sari-sari store, naging grocery na. At yung ating kantin ay naging restaurant na, lumaki na. At yung ating dalawang anak, naging 3 na. Ayun lang, ay mga bagay na nagsisimula ho sa maliit. At ganyan ho ang kaharian ng Diyos. Kaya nga't pagkatapos ho nito, ay pwede nating sabihin na yung maliit, siya'y lumalaki. Hindi ko lang alam mo din yung talagang maliit na talaga, hindi na ho nalaki. Ay, yung maliit, the idea of growth. Anong ibig sabihin nito? Hindi ho tayo nananatiling maliit sa pag-iisip man, sa itsura man natin, sa ating pananaw man sa ating buhay, tayo ho'y nagiging mature. Tayo ho'y lumalago. Nakakapagtaka pag ikaw ay maedad na, tapos ang isip mo pa, iisip bata. Where's the maturity? At ganyan din ho ang kaharian ng Diyos. Ay samantalang nung una, nung tayo nag-aaral pa ng katisismo, tinuturuan tayo ng mga katikista, marahil yung iba, ay simpleng turo lang sa atin. Basic prayers. Ama namin, luwalhati, aba Ginoong Maria. Pero nung ikaw nag-high school na at lumaki ka na, ay hindi na lamang ito, mga prayers, kung hindi, yung malalim na ugnayan mo na sa Diyos. Kung dati, ay kaya lamang nasimba ay magpapapirma ng mass card. Tanda ko nung high school,
Kasi noong Catholic school, ang akin nung pinasukan, ay talaga namang maobligang ikaw ay sumimba sapagkat pinipirmahan yung mass card. Ay ako naman, hindi naman ako pala simba, ay aminin ko na ho sa inyo, ay di ako nang napirma, ay di perfect din naman sa religion. Eh, para ho bang ang motivation mo lamang ay dahil lamang doon sa mass card. At bisan nga, ay di nadadaya na lamang. Pero ikaw ngay malaki na ngayon, ikaw ay nagkakaisip ka na, iba na yung pananaw mo sa buhay. Kaya ka nasimba ngayon ay dahil alam mo na ito ay isang bahagi ng buhay upang mas lalo kang lumapit sa ating Panginoon Diyos. Maliit man, lumalago. At ganyan din ho ang kaharian ng Diyos. Ito'y tinanim sa ating puso. Nasadanan man ho, ito'y lumago. At tayo din ay lumago bilang mga Katoliko. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama, nagnais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad sa sinasalamin sa kanilang buhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Diyos sa malamigkas sa liputan, sa ipong gandalo parang may alay, mula sa lutang pagkantinapin at parang maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka Diyos sa malamigkas sa liputan, sa ipong gandalo parang may alay, mula sa katas ng sumakalap at parang may Espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog po kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong pinahahayag. Sa paghahain ng mga alay para gunitay ng mga banal, ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kalobong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama
ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapat ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambahan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris ng walang upay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa init para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tug ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagindapat din kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Diyos ni Pong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, Santo Tomas, at ng lahat ng mga banal na namuhay disdaigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ni sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at aming mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananali na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Hindi nakakalimot kay Jesus, manalig ka. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Tomas na iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na humagang taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Diyos.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainiw po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating makasalanan. Patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang paggunita kay Santo Tomas de Aquino, pari at pantas ng simbahan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan, pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mo ang tinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Huwab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang magandang babaeng naliligo. Ipinatanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyon ay si Betseba, anak ni Eliam, at asawa ni Hetiyong si Orias. Ipinakuha niya si Betseba. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Betseba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Huwab na dalhin sa kanya si Orias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Huwab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Orias, "Umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad na si Orias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan ito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ang mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inayayahan ni David sa pagkain si Orias, at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Huwab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad: "Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay." Nagmanman si Huwab sa lungsod na kanilang kinukubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod
at sinalakay ang mga kawal ni Huwab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo na sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parsahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na ako'y isinilang. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo sumainyo rin. rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga ng mga pananim. Usbong muna, saka uhay, pagkatapos ay mahitik ang mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagaspas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, ang talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito. Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nakakasangga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhaga tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang panguunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Mabiyaya at magandang umaga po sa ating lahat. Kasama na ho ang pagbati sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan sa pamagitan po ng ating Facebook page dito sa ating parokya ni Poong San Jose sa San Jose, Batangas. Sa mga may karawan ho ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa mga nagdiriwang po na kanilang wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Mga kapatid, kapistahan po ngayon ni Santo Tomas de Aquino. Sino ho ba si Santo Tomas? Si Santo Tomas ho ay kilala bilang isa sa pinakamahusay na manunulat noong Middle Ages. Siya ho isang Dominican friar. Isang pari, prolific writer, at kung pag-uusapan ang talino, ay napakatalino ho niya. At siya nga ho ay maraming sinulat na mga libro, at isa ho sa mga sinulat niya na makapal na libro ay yung tinatawag na Summa Theologica, na kung saan ito ho ay very philosophical in nature. Para ho sa kanya ay hindi pwedeng paghiwalayin ang faith at saka reason. Kaya sa pag-aaral ho ng pagpapari ay pinag-aaralan ho ang filosofiya. Sa college, major in philosophy. And then after that, 4 na taon sa theology. Kasi ho, philosophy is the handmaid of theology. Kaya napakarami ho ng ambag nitong si Santo Tomas. Kung pag-uusapan ho ang kanyang mga sinulat at ang kanyang mga kaalaman tungkol ho sa filosofiya, na nagbunga naman ho ito upang maunawaan ang teolohiya. Faith and reason. Magkasama ho yan. Hindi ho pwedeng paghiwalayin. Kaya nga, nung minsan ho siya ay nagka-vision, nakita niya ang ating Panginoon at ang tanong sa kanya ay, napakabuti at napakarami mong isinulat. Ngayon, ano ang gusto mong reward? Anong sagot ni Santo Tomas? Ikaw lamang, Panginoon. Anong magandang aral sa buhay ni Santo Tomas? Napakagaling, napakahusay, napakatalino, pero ang kanyang talino ay inialay sa Diyos at inialay sa simbahan. Ngayon ho, ang daming matatalino, ang daming magagaling, pero saan ho ginagamit? Sa pagnanakaw, sa pandadaya, para makaisa sa kapwa. Kung tutuusin, dapat ang talino na ito ay ginagamit ho natin sa ating kabutihan. Sa unang pagbasa naman, narinig ho natin ang krimen, ang karumaldumal na istorya, ang kasalanan ni Haring David, na kung saan ay pinapatay niya si Haring Urias, si Urias, na isa sa kanyang mga sundalo para lamang mapunta sa kanya si Bathsheba. Kung titignan ho natin, masamang istorya ito. Madilim na kabanata. Isa sa Biblia na hindi magandang istorya. Pero nung sinabi ng lektor, ang salita ng Diyos, sumagot din naman kayo, salamat sa Diyos. Maganda din sa unang pagbasa.
Pumatay ka na nga. Binunyag ang krimen, ang kasalanan. Paano naging salita ito ng Diyos? Mga kapatid, isinama ho ang istoryang ito upang ipaalaala sa atin na ito ay babaguhin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung nagkasala man si David, marami pinapaalala sa atin, hindi na dapat natin tutularan at dahil sa salita ng Diyos, mamumuhay tayo ng matapat. Sa ating ebanghelyo, narinig naman ho natin, paano may hambing ang kaharian ng Diyos? Sinabi sa isang butil. At ang sabi pa, ay sa kaharian katulad ng isang mustasa. Ang butil, maliit. Butil ng mustasa, maliit. Pero wag ho tayong ikukumpara natin yung ating mustasa, ha? Sa mustasa ho, nung panahon ni Jesus. Sapagkat alam ho nating mustasa ay maliliit lamang naman yan eh. Tapos ang alam ho natin, binuburo yan. Pag nalagyan mo ng kaunting, napigan mo ng kaunting kalamansi at kaunting kamatis, aba ay talagang napapasarap ng pagkain. Amoy pa lamang. Kahit medyo masangsang ang amoy, ay masarap kainin. Ayan o, mustasa ng pagkakaalam ho natin. Pero yung mustasa, nung panahon ni Jesus, ay iba ho, sabagat ito'y lumalaki na parang punong kahoy. Kaya nga, ang sabi dito ay, tulad ng mustasa at butil, pero sila'y lumalaki, ganyan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, ating pagninilayan na minsan na mga bagay, hindi lang ho mga bagay, kundi mga pangyayari, ay nagsisimula din ho sa maliit. At ito ho'y lumalaki. Kahit ang kabutihan ho, nagsisimula yun sa maliit. Yung pagbati mo ng magandang buhay, yung pagsasabi mo ng sorry, yung pagsasabi mo ng pakiusap, please, pasuyo, yun hong simpleng ngiti. Yun ho'y malaking impact. Kaya nga yung maliit na ito'y lumaki. Kahit naman ho siguro sa mga negosyo, nagsimula naman siguro kayo sa maliit. Pero ngayon, ang laki-laki na. Nagsimula sa ilang manok lamang. Ngayon, ilang building na. Alala ko tuloy yung kwento nung yung asawa'y nag-a-abroad at yung babae namin nandini sa Pilipinas at ang sabi, oy, kumusta? Kumusta na dyan sa atin sa Pilipinas? Ay sumagot naman yung asawa, ay ito, yung tricycle, yung ating motor ay naging tricycle na. At yung ating kaunting sari-sari store, naging grocery na. At yung ating kantin ay naging restaurant na, lumaki na. At yung ating dalawang anak, naging 3 na. Ayun lang, ay mga bagay na nagsisimula ho sa maliit. At ganyan ho ang kaharian ng Diyos. Kaya nga't pagkatapos ho nito, ay pwede nating sabihin na yung maliit, siya'y lumalaki. Hindi ko lang alam mo din yung talagang maliit na talaga, hindi na ho nalaki. Ay, yung maliit, the idea of growth. Anong ibig sabihin nito? Hindi ho tayo nananatiling maliit sa pag-iisip man, sa itsura man natin, sa ating pananaw man sa ating buhay, tayo ho'y nagiging mature. Tayo ho'y lumalago. Nakakapagtaka pag ikaw ay maedad na, tapos ang isip mo pa, ay isip bata. Where's the maturity? At ganyan din ho ang kaharian ng Diyos. Ay samantalang nung una, nung tayo nag-aaral pa ng katisismo, tinuturuan tayo ng mga katikista, marahil yung iba, ay simpleng turo lang sa atin. Basic prayers. Ama namin, luwalhati, aba Ginoong Maria. Pero nung ikaw nag-high school na at lumaki ka na, ay hindi na lamang ito, mga prayers, kung hindi, yung malalim na ugnayan mo na sa Diyos. Kung dati, ay kaya lamang nasimba ay magpapapirma ng mass card. Tanda ko nung high school,
Kasi noong Catholic school, ang akin nung pinasukan, ay talaga namang maobligang ikaw ay sumimba sapagkat pinipirmahan yung mass card. Ay ako naman, hindi naman ako pala simba, ay aminin ko na ho sa inyo, ay di ako nang napirma, ay di perfect din naman sa religion. Eh, para ho bang ang motivation mo lamang ay dahil lamang doon sa mass card. At bisan nga, ay di nadadahyan na lamang. Pero ikaw ngay malaki na ngayon, ikaw ay nagkakaisip ka na, iba na yung pananaw mo sa buhay. Kaya ka nasimba ngayon ay dahil alam mo na ito ay isang bahagi ng buhay upang mas lalo kang lumapit sa ating Panginoon Diyos. Maliit man, lumalago. At ganyan din ho ang kaharian ng Diyos. Ito'y tinanim sa ating puso. Nasadanan man ho, ito'y lumago. At tayo din ay lumago bilang mga Katoliko. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama, nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus, asamin natin ang Diyos araw-araw, maging sa mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad sa sinasalamin sa kanilang buhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang lagi kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Diyos sa malamigkas sa liputan, sa ipong gandalo parang may alay, mula sa lutong pagkang tinapay na parang may pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka Diyos sa malamigkas sa liputan, sa ipong gandalo parang may alay, mula sa katas ng sumalam na parang may Espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog po kami sa iyong kadakilaan upang kapangyarihan mong pinahahayag. Sa paghahain ng mga alay para gunitay ng mga banal, ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kalobong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama
ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapat ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambahan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuris ng walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kayo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa init para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tug ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagindapat din kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Marinina ng Diyos ni Pong San Jose na ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, Santo Tomas, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ni sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Hindi nakakalimot kay Jesus, manalig ka. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Tomas na iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na humagang taglay ang kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos.